The most obvious fey trap I have ever seen. I'm gonna go touch it. No, Maria, you're gonna get kidnapped. Naranasan mo na bang makakita ng mga kakaibang bagay sa pangkaraniwang lugar na labis na umagaw ng inyong atensyon? Baka fey trap iyan, kaya mag-ingat ka. Hello, what's up? Your best here. Sa video ito ay ating talakayin kung papaano nga bang makikilala ang isang fey trap at kung ano nga ba ang mga maaaring mangyari sa iyo kung hahawakan o papansinin mo ito. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang dito sa ating channel, ay huwag mong kalimutan na pindutin ang subscribe button at ang notification bell at mag-follow na rin sa ating Facebook page upang lagi kang updated sa aking mga bagong uploads. Gumagalaw na dahon sa kagubatan kahit wala namang hangin. Mga nakapalibot na tubo ng kabute sa parang at iba pang mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag. Ilan lamang ito sa mga pinaniniwalaang fey trap. Subalit ano nga ba ang fey trap? Ang fey trap o fairies trap ay nagmula pa nga sa paniniwalang Griego. Hindi tulad ng mga sinasabing maliliit na nilalang, ang fey ay mapanlinlang at mapanloko. Karaniwang inaakit nito ang kanyang mga biktima sa pamamagitan ng isang pain. Mga kapansin-pansing bagay na mabilis ngang aagaw ng inyong atensyon. Subalit dito sa atin sa Pilipinas, mayroon ding kahawig o katulad nitong paniniwala na kung tawagin ng ilan ay bulong. Ayon sa mga taong nabulong na, sila di umano ay patuloy na naliligaw o nagpapabalik-balik sa isang lokasyon o isang lugar lamang. Kahit pa nga ano ang kanilang gawin. At siguradong ito nga ay mga kagagawan ng mga hindi nakikitang nilalang. Ayon nga sa kanila, marapat daw na baliktarin ang suot mong damit sa oras na masigurong ito nga ay isang bulong upang maibalik ka sa natural na mundo. Mayroon namang pagkakataon na may magpapakitang mga bagay o liwanag na pasusunurin kayo patungo sa kanilang mundo o daigdig at hindi na itatanggi na marahil ito na nga ang tinatawag nilang fey trap. Sa oras na makakita ka raw nito o ng fey trap sa gubat man o sa liblib na lugar, ay huwag na huwag mo itong papansinin o hahawakan upang hindi ka nga mahulog sa kanilang patibong o trap. Marami ng mga videong ganito ang kumakalat sa internet ngayon tungkol sa fey trap. Subalit kayo pa rin ang makapagsasabi kapag inyo na itong nasaksihan o naranasan kung gaano nga ba katotoo ang isang fey trap. Ikaw, may kakilala ka bang nakaranas na ng ganito o ikaw mismo? Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Pamilyar ba kayo sa halamang ito? Nagtataglay ng mga dahong pahaba, kulay berde sa ibabaw at kulay lila naman ang ilalim. Hindi natin madalas pinapansin at inaakalang nakalalason pa nga. Subalit alam mo ba na isa pala itong mabisang halamang gamot, partikular na sa mayroong mga hika, asma at iba pa. Hello, what's up? Your best here. Sa videong ito ay ating alamin kung gaano nga ba kabisa at ano-ano nga ba ang mga karamdaman na kaya nitong malabanan. At syempre, ang mga tinataglay nitong side effects. Kaya kung nakakita ka na nga ng halamang ito sa inyong paligid, marapat na iyo itong panoorin. Ito ang halamang Tradescantia spatacea. Halamang kilala rin sa mga katawagang boat lily.
Moses in the Cradle, Violet Boat, Oyster Plant, o kaya naman ay halamang bangka-bangkaan. Ito ay sapagkat animoy hugis bangka nga ang mga bulaklak at dahon nito. Ang halamang bangka-bangkaan na isa palang halamang gamot na kabilang sa pamilya ng mga Commelinaceae na native sa mga bansang kagaya ng Belize, Guatemala, Southern Mexico, sa mga oceanic island at maging sa Hawaii. Subalit sure ako na meron ka na ring nakita nito dito sa atin sa Pilipinas. Maliban sa isang magandang halamang ornamental ang halamang ito na mainam itanim sa outdoor, ay isa rin pala itong mainam na air purifying plant o naglilinis ng hangin sa ating tahanan. Napakakatinga ng dagta ng halamang ito na marapat ay lagi nating iwasan. Toxic nga rin ito para sa mga hayop at sa ating mga balat. Kaya nga hindi batid ng marami na ang halamang ito ay may gamit din pala at maraming kalunasan. Batid mo ba na sa bansang Vietnam, ang bangka-bangkaan ay matagal na nga nilang ginagamit bilang gamot o panlunas sa mayroong mga ubo, matinding ubo at mga karamdamang mayroong kasamang pagdurugo. Sa ilang bahagi naman dito sa Pilipinas, partikular na sa mga liblib na lugar, ito rin ay matagal na nilang ginagamit na panlunas sa mayroong mga sakit sa balat, sugat at kagat ng ilang insekto tulad ng bubuyog. Napakahusay rin ito sa mga dumaranas ng hika, asthma, lagnat, sore throat o pagdurugo ng ilong. Sinasabing mainam rin ito sa mga taong dumurumi na mayroong kasamang dugo. Maglaga ka lamang ng 5 piraso ng matandang dahon nito sa 3 baso ng tubig, pakuluin ng 10 minuto. Ang halamang bangka-bangkaan din pala ay sumisimbolo sa renewal o pagsilang. Isang simpleng halaman na mabilis paramihin at tumutubo din lamang kahit saan, at ngayon ay marami rin palang pakinabang. Ikaw, mayroon ka na rin bang karanasan sa paggamit ng halamang ito o ng halamang bangka-bangkaan? Subalit isang paalala lamang na marapat ay konsulta muna natin sa doktor ang inyong kondisyon upang masiguro ang inyong kalagayan bago uminom ng mga halamang herbal. Sana ay may bago kang natutunan sa videong ito. Iwan ka naman ng comment sa comment section sa ibaba. I-like at i-share mo na rin para naman sa kaalaman ng iba. Para sa mga kakaibang kwento ng inspirasyon, kaalaman, hiwaga at misteryo, ako pa rin ang inyong lingkod, ang inyong best para sa Best TV.